Meron akong nabasang isang comment sa video ko. Ang sabi niya, maganda ang product, hindi lang ginagamit ng tama at sobrang nag-a-agree ako sa kanya. Isang example natin, LSBL cream. Sobrang daming umaabuso ng paggamit. Tapos kapag minamaga yung mukha, nagkaroon ng stretch mark sa kilikili, sa singit, ayan, syempre ang sisi doon sa product. Pero sa product naman mismo, sa mismong box naman niya, nakalagay na bawal siyang ipahid sa mukha. Bawal siyang ipahid sa part kung saan manipis ang balat. Syempre, bawal sa mga singit, bawal sa kilikili. At bawal siya gamitin ng matagal. Sunod, mga whitening soap. Lalong-lalo na yung mga whitening soap na merong kojic acid pati na rin retinol. Gagamit ng mga pampaputing sabon, tapos ibababad pa sa balat, 2 beses pa yan gagamitin ha, sa morning pati sa gabi bago matulog. Tapos kinabukasan, after maligo, magsabon ng whitening soap, lalabas, hindi gagamit ng sunscreen. Yung iba, hindi rin gumagamit ng lotion, pati ng moisturizer. Tapos kapag ang balat nila ay na-dry ng sobra at nasunog sila dahil sa pagpapaaraw nila, dahil nga hindi naglo-lotion na may SPF saan ang sisi? Sa sabon. Isa pang example na sikat, mga rejuvenating set. Ako, sobrang tagal na nung huli akong gumamit ng rejuvenating set at wala akong balak bumalik sa paggamit nito. Wala akong balak anytime soon. Ang dami ko nang nagamit na rejuvenating set noon, hindi naman nasunog yung balat ko, wala naman akong naging problema dahil nga sinusunod ko yung instructions. Marami pong nakakaproblema na susunog ang balat. Sobrang naminipis ang balat, punong-puno na ng melasma yung iba. Merong iba na hindi talaga compatible yung skin type nila sa mga rejuvenating set kaya nagkakaroon ng problema. Pero mas marami po yung inaabuso nila yung paggamit sa mga rejuve, yung bang tuloy-tuloy matagalan ng gamit nila. Alam niyo po ang secret sa mga rejuvenating set para magamit natin siya ng matagal. Kapag nagbalat na kayo, kahit na micro-peeling pa yan, itigil niyo na po yung toner pati yung night cream. Magsabon ka na lang umaga at gabi, tapos umaga sobrang importante na mag-sunscreen ka. Kalimutan mo na lahat, wag lang yung sunscreen. Tapos sa gabi, pwede kang mag-moisturizer. Pero yung iba, grabe, alam mo yung nagre-rejuve sila, nagpapaaraw sila, yung iba nagsuswimming pa. Talagang masusunog po ang balat nyo niyan kasi nagre-rejuve kayo diba? Nagpipil ka nga, ibig sabihin, numinipis ang balat mo. Tapos itatapat mo, ibibilad mo sa araw, naku, sobrang masisira talaga yung balat mo, lalo na kapag ka nag-swimming. At itong mga pills, kung naaalala nyo, nagkwento ako sa inyo, meron kaming customer nun, bumibili siya ng lady pills. Tapos yung sabi nung kasama niya, umiinom daw siya ng lady pills pero nabuntis pa rin siya. Tandaan po natin na para gumana ang mga gamot, kailangan ito ng tamang paggamit. Baka kasi mamaya hindi na ooras yung inom sa pills. Tapos kapag kami nami-miss o may nakakalimutan, hindi na nahahabol. O baka naman mamaya first time mag-pills tapos umpisa pa lang. Kunwari first or second day pa lang ng pagtitake mo ng pills, nakipagtali ka na nang walang proteksyon, may chance talaga na mabuntis ka. Ikaw, meron ka bang alam na mga products na maganda naman siya? Yun nga lang dahil nga hindi tama ang paggamit, pumapangit yung epekto. Share mo na yan dito sa comment section.